Itapon mo lahat ng gamit niya. Ang mga salitang iyon, kasing lamig ng marmol na sahig ng kanilang mansyon, ang sumalubong kay Althea pagbaba niya ng hagdan. Hindi man lang nag-angat ng tingin si Leonardo mula sa hawak nitong highball glass. Ang yelo sa loob niyon ay dahan-dahang natutunaw, tulad ng pasensya sa loob ng kanyang dibdib. Leo, pero mga alaala na lang yan ni Marco, mahinang sagot ni Althea. Ang bawat salita ay tila isang pakiusap. Alaala? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ng koronel. Sa wakas, tumingin ito sa kanya, ngunit ang mga mata nito ay walang emosyon. Basura lang ang mga yan, Althea. At ayokong makakita ng basura sa pamamahay ko. Gawin mo na. Iyon lang, isang utos. Walang puwang para sa talakayan. Napayuko si Althea at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Pinigilan niya ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Sa malawak at tahimik na bahay na ito sa Makati, natutunan niyang lunukin hindi lang ang kanyang pagkain, kundi pati na rin ang kanyang mga salita at luha. Siya si Althea Ramos Cruz, ang asawa ni Coronel Leonardo Cruz. Sa mata ng publiko, isang buhay na parang sa fairy tale. Ngunit sa likod ng matataas na pader at kumikinang na mga chandelier, siya ay isang anino lamang. Isang aninong sumusunod, isang aninong hindi nagsasalita, isang aninong unti-unting nawawalan ng sariling liwanag. Hinaplos niya ang kanyang bilugang tiyan. Ang munting buhay sa loob nito, ang tanging sikreto niyang nagpapatibay sa kanya. Ito ang tanging katotohanan sa gitna ng isang pagsasamang puno ng pagkukunwari. Para sa'yo, anak, bulong niya sa sarili. Kakayanin ko lahat. Umakyat siya patungo sa dating silid ni Marco. Isang maliit na kwarto sa likod ng bahay na para sa mga katulong. Si Marco, ang pinsan niya, ang nag-iisang kapamilya na dinala niya sa impyernong ito. Ang pinsan niyang itinuring siyang ate, na nangakong hindi siya iiwan. Isang pangakong napako dahil sa isang aksidente sa bodega ng militar ilang buwan na ang nakalipas. Pagbukas niya ng pinto, sumalubong sa kanya ang amoy ni Marco. Amoy ng murang pabango at pinaghalong pawis. Mula sa maghapong trabaho, naroon pa rin ang mga gamit nito, isang pares ng luma at pudpod na sapatos, mga nakatuping damit at isang litrato nila noong mga bata pa sila. Dinampot niya ang isang kupas na t-shirt at niyakap iyon. Naramdaman niya ang pagbara sa kanyang lalamunan. Naalala niya ang tawa ni Marco, ang mga simpleng pangarap nito para sa kanilang dalawa. Ate Thea, balang araw, ako naman ang mag-aalaga sa iyo at sa pamangkin ko. Sabi nito noon, habang tinutulungan siyang magdilig ng mga halaman. Isang butil ng luha ang pumatak sa t-shirt na hawak niya. Mabilis niya itong pinunasan. Hindi ito ang oras para maging mahina. Sinimulan niyang ilagay ang mga damit sa isang malaking itim na garbage bag, gaya ng iniutos ni Leonardo. Ang bawat damit na kanyang tinitiklop ay parang isang piraso ng kanyang puso na tinatanggal. Nang ilalagay na niya ang luma at pudpod na sapatos, may napansin siyang kakaiba sa bigat nito. Kinapa niya ang loob. Wala. Pero nang idiin niya ang kanyang mga daliri sa swela sa loob, naramdaman niyang may matigas na bagay na nakatago roon. Dahan-dahan niyang tinuklap ang nakadikit na swelas. Kumunot ang noo niya. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Isang lumang cellphone. Maliit. Mura. Hindi ito ang teleponong alam niyang gamit ni Marco. Mas moderno ang cellphone na ibinigay niya rito noong kaarawan nito. Ito ay isang bagay na itinago. Isang sikreto. Nanginginig ang mga kamay na pinindot niya ang power button. Walang nangyari. Lowbat. Mabilis ang kanyang mga kilos. Kumuha siya ng charger mula sa sarili niyang gamit. Umaasang magkakasya iyon. Sa kabutihang palad, pareho sila ng port. Isinaksak niya ito sa outlet at naghintay. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Pagkatapos ng ilang sandali, umilaw ang screen.
Bumungad sa kanya ang isang lumang wallpaper, ang litrato pa rin nilang dalawa noong bata. Napangiti siya ng mapait. Kahit sa sikreto nito, kasama pa rin siya. May iisang hindi pa nababasang mensahe, ngunit ang mas nakaagaw ng kanyang pansin ay ang icon ng isang draft message. Isang mensaheng isinulat, pero hindi na ipadala. Dala ng kaba, binuksan niya iyon. Ang mensahe ay para sa kanya, para kay Ate Thea. Ang kanyang mga mata ay nanlalaking binasa ang mga salita sa screen. Ate Thea, may natuklasan ako tungkol sa mga kontrata. Delikado si Cornell. Hindi na niya natapos basahin ang kasunod. Ang screen ng cellphone ay biglang kumurap-kurap, nagpakita ng low battery warning, at pagkatapos, namutawi ang kadiliman. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Vanessa, ang unang sumalubong kay Leonardo, pagpasok niya sa pinto ng condo unit. Kasunod niyon ay ang malambot na mga braso nito na pumulupot sa kanyang leeg at isang halik na nangaakit at nangangako. I missed you, Colonel ko. Bulong ni Vanessa. Ang hininga ay mainit sa kanyang tainga. Ito ang kanyang santuwaryo. Malayo sa malaki at malamig na mansyon sa Makati. Malayo sa tahimik at halos walang imik na asawa. Dito, sa piling ni Vanessa, siya si Coronel Leonardo Cruz. Makapangyarihan, hinahangaan, isang tunay na lalaki. Traffic! Maikli niyang sagot. Habang hinuhubad ang kanyang coat, agad itong kinuha ni Vanessa at isinampay ng maayos. Okay lang, I prepared your favorite, sabi nito. Sabay kindat at hila sa kanya papunta sa maliit na dining area. Nakahain doon ng steak at isang bote ng red wine. Ang buong paligid ay sinadya para sa kanya, para paligayahin siya. Isang bagay na hindi kailanman ginawa ni Althea para kay Althea. Ang pagsasama nila ay isang obligasyon. Para sa kanya, ito ay isang transaksyon. Pakakasalan niya ang anak ni General Esteban Ramos at ang landas niya patungo sa pagiging general ay magiging mas mabilis at mas madali. Ganoon lang iyon kasimple. Kamusta ang araw mo? Tanong ni Vanessa habang pinagsasalinan siya ng alak. The usual. Too much paperwork. Too many idiots to deal with. Sagot ni Leonardo habang iniisip ang pag-uusap nila kanina ni Althea. Ang pagtanggi nitong itapon ang mga gamit ng pinsan nito. Isang maliit na bagay pero sapat na para sirain ang kanyang gabi. Pati ba naman sa bahay, may problema ka? Malambing na tanong ni Vanessa na tila nababasa ang nasa isip niya. Si Althea, ayaw itapon ang mga basura ni Marco. Napatigil si Vanessa sa paghiwa ng steak. Isang bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon na agad din namang napalitan ng isang matamis na ngiti. Hayaan mo na, mahal. Baka namimiss lang talaga niya ang pinsan niya. Sobrang close kaya nila, di ba? May diin sa salitang close. Isang diin na hindi nakaligtas sa pandinig ni Leonardo. Masyado silang malapit. Pagpapatuloy ni Vanessa na tila nag-iisip ng malakas. Lagi silang magkadikit sa hardin, nagbubulungan. Minsan nga aakalain mong hindi sila magpinsan kung umasta. Kumunot ang noo ni Leonardo. Anong ibig mong sabihin? Wala. Mabilis na sabi ni Vanessa, sabay tawa. Nagsiselos lang siguro ako. Kasi kahit sayo, hindi ganoon kalambing si Althea. Para bang may sarili silang mundo. Hindi na nakasagot si Leonardo. Isang hindi kanais-nais na damdamin ang gumapang sa kanyang dibdib. Bago pa man niya masuri kung ano yon, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang pangalan sa screen, automatikong nanigas ang kanyang panga. General Esteban Ramos. Sinagot niya ito nang may pilit na galang sa boses. Sir? Good evening, sir. Cruz, sabi ng boses sa kabilang linya. Malamig, matigas, walang emosyon. I was expecting your report on the missing inventory from Depot 3. I'm finalizing it, sir. I'll have it on your desk tomorrow morning. Sagot ni Leonardo, nararamdaman ang pag-init ng kanyang mga pisngi.
Palagi siyang ganito kapag kausap ang kanyang aroganteng father-in-law. Para siyang isang kadete na ini-inspection. See to it that you do. I want a full accounting, down to the last bullet. No shortcuts, sabi ng general. At bago pa man makasagot si Leonardo, ibinaba na nito ang tawag. Isang malutong na mura ang kumawala sa bibig ni Leonardo. Bastos! Napansin niya ang nag-aalalang tingin ni Vanessa. Lumapit ito at hinagod ang kanyang likod. Ang tatay niya na naman? Tumango si Leonardo. Ang galit ay nangingibabaw. He's always breathing down my neck. Palagi na lang may hinahanap na butas. Para bang hinihintay niya akong magkamali. Shh! Kalma ka lang, sabi ni Vanessa. Niyakap siya mula sa likod. Alam mo, mahal, naiisip ko lang. Ano? Paano kung konektado ang lahat? Humarap si Leonardo kay Vanessa. Ang muka ay nagtatanong. Ipinagpatuloy ni Vanessa ang kanyang mga bulong, malambot ngunit puno ng lason. Ang pagmamanman ng tatay mo, ang pagiging malapit ni Althea sa pinsan niyang bigla na lang na aksidente. Ang pagiging mailap sa iyo ni Althea. Hinawakan ni Vanessa ang mukha ni Leonardo. Pinilit itong tumingin sa kanyang mga mata. Paano kung ginagamit ka lang niya, Leo? Paano kung si Althea ang espiya ng sarili niyang ama sa loob ng pamamahay mo? Imposible. Mabilis na sagot ni Leonardo. Ngunit ang ideya ay tila isang tinik na bumaon sa kanyang isipan. Talaga ba? Hamon ni Vanessa. Isipin mo, ang nag-iisang anak ng general, ipinakasal sa isang magaling, pero hindi galing sa mayamang pamilya na opisyal. Para saan? Para siguro masigurong kontrolado kanila. Ang bawat salita ay tumatama sa pinakasensitibong bahagi ng pagkatao ni Leonardo, ang kanyang ambisyon at ang kanyang insecurities. At ngayon, dagdag ni Vanessa, ang boses ay halos isang pabulong na lang. May dala-dala siyang bata sa sinapupunan niya. Ang alas nila laban sa'yo. Ang magiging tagapagmana, ang siguradong paraan para habang buhay kang makontrol ng pamilya nila. Binitiwan ni Vanessa ang kanyang mukha. Ang lason ay naipasok na. Ngayon, kailangan na lang niyang hintaying kumalat ito. Hindi umimik si Leonardo. Tinunggan niya ang natitirang alak sa kanyang baso. Ang mga sinabi ni Vanessa ay parang isang palaisipan na unti-unting nabubuo sa kanyang isip. At ang nabubuong larawan ay pangit at puno ng pagtataksil. Nagpaalam siya kay Vanessa makalipas ang isang oras. Habang nagmamaneho pabalik sa mansyon, ang kanyang isip ay ligalig. Pumasok siya sa loob ng bahay. Tahimik na. Marahil ay tulog na si Althea. Pumunta siya sa kanyang opisina at nagsalin ng isa pang baso ng alak. Napadako ang tingin niya sa kanilang wedding picture na nakapatong sa kanyang mesa. Nakatingin siya sa larawan ni Althea, ang babaeng may mahinhing ngiti, ang babaeng ipinagkaloob sa kanya, ang babaeng nagdadala ng kanyang magiging anak. O anak nga ba niya talaga? Sa unang pagkakataon, ang tanong na yon ay sumibol sa kanyang isipan. Malamig, matalim, at puno ng kamandag. Hinawakan niya ang baso ng napakahigpit, sapat para mabasag yon sa kanyang kamay. Pero hindi niya ininda ang sakit. May isang mas malaking sakit na nagsisimulang kumain sa kanyang pagkatao. Ang sakit ng pagdududa. Nakatitig lang si Althea sa itim na screen ng cellphone. Ang mga salita ni Marco ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Delikado si Colonel. Ang tibok ng kanyang puso ay napakabilis. Bawat pintig ay tila isang babala. Ang aksidente ni Marco. Hindi kaya? Hindi. Tinabig niya ang madilim na isiping iyon. Hindi niya kayang tanggapin. Hindi pa. Ang kailangan niya ay katibayan. Isang bagay na magpapatunay o magpapabulaan sa takot na nagsisimulang sumakop sa kanyang buong pagkatao. Muli niyang ikinabit ang charger. Kailangan niyang hintaying magkarga ang baterya. Kailangan niyang mabuksan muli ang telepono
at mabasa ang iba pang mga mensahe. Binalot niya ng damit ang cellphone at maingat na itinago sa ilalim ng kama, sa pinakasulok kung saan hindi ito madaling makikita. Pagkatapos, kinalma niya ang sarili. Inayos niya ang mga natitirang gamit ni Marco sa garbage bag. Isinara iyon ng mahigpit at inilabas ng silid. Kailangan niyang umakto na normal. Kailangan niyang maging ang asawang masunurin na kilala ni Leonardo. Ang anumang pagbabago sa kanyang kilos ay maaaring maging mitya ng panganib. Kinagabihan, halos hindi siya nakatulog. Hinintay niyang humilik ng malakas si Leonardo. Isang senyales na malalim na ang tulog nito at lasing na naman. Bago siya dahan-dahan bumangon, kinuha niya ang cellphone ni Marco na ngayon ay may sapat ng karga at bumalik sa kama. Nagtalukbong ng kumot para hindi makita ang liwanag mula sa screen. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuksan ang mga lumang mensahe. Karamihan ay mga ordinaryong pag-uusap lang. Ngunit habang pababa siya ng pababa, may mga napansin siyang kakaiba. Mga text message mula sa isang numerong hindi nakasave, puro mga code at numero. AV17, ready for pickup. Pier 7, 2300H, TR04, transaction complete, confirm receipt. Hindi niya maintindihan ang mga ito, pero alam niyang hindi ito ordinaryo. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ini-screenshot niya ang lahat ng mensaheng kahina-hinala. Ang mga code, mga petsa, mga lokasyon, bawat isa ay parang piraso ng isang madilim na palaisipan. Ang kailangan niya ngayon ay isang bagay na makakapag-ugnay sa mga code na ito kay Leonardo. Kinabukasan, isang oportunidad ang nagbukas. Gaya ng dati, pumasok si Leonardo sa banyo para sa kanyang mahabang morning shower. Ito ang tanging oras sa isang araw kung kailan ang kanyang atensyon ay wala sa paligid. Ito na ang pagkakataon niya. Ang opisina ni Leonardo sa loob ng bahay ay ang kanyang teritoryo. Laging nakalak. Walang sino man ang pwedeng pumasok doon maliban sa kanya. Pero sa loob ng 2 taon ng pagsasama nila, natutunan ni Althea ang mga sekreto ng asawa. Alam niya kung saan ito itinatago ang duplicate na susi. Sa ilalim ng isang paso ng halaman, sa pasilyo na hindi naman kailanman dinidiligan. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Bawat segundo ay mahalaga. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto, sinigurong hindi siya gagawa ng ingay. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang susi. Ang malamig na metal nito ay tila nangangagat sa kanyang balat. Pinihit niya ang susi sa seradura. Isang mahinang klik ang tunog, pero para sa kanya, kasing lakas iyon ng isang putok ng baril. Pumasok siya sa loob, sumalubong sa kanya ang amoy ng leather, mamahaling alak at kapangyarihan. Nakita niya ang malaking mahogany desk na laging puno ng mga folder at dokumento. Doon. Kailangan niyang maghanap doon. Nilabas niya ang cellphone ni Marco. Binuksan niya ang kamera. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang isip ay malinaw. Hindi niya kailangang basahin lahat. Kailangan niya lang ng litrato. Katibayan. Sinimulan niyang kunan ng litrato ang bawat papel na nasa ibabaw ng mesa. Mga shipping manifest, delivery orders, mga dokumentong may tatak na confidential. Ang kanyang mga mata ay mabilis na hinahanap ang mga code na nakita niya sa cellphone. AV17, TR04, at nandoon nga sa isang delivery receipt na nakatago sa ilalim ng isang folder, nakasulat ang coded item AV17 at sa ilalim niyon ang pirma ng kanyang asawa. Colonel Leonardo Cruz. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Totoo nga. Totoo ang lahat. Biglang tumigil ang ugong ng tubig mula sa banyo. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Ang oras niya ay tapos na. Mas maaga itong natapos kaysa sa inaasahan niya. Mabilis niyang ibinulsa ang cellphone ni Marco. Inayos niya ang mga papel
sa ibabaw ng mesa sa paraang halos kapareho ng dati. Lumabas siya ng opisina, nanginginig na isinara ang pinto at ibinalik ang susi sa ilalim ng paso. Tumakbo siya pabalik sa kanilang silid, halos hindi humihinga. Umupo siya sa gilid ng kama, sinusubukang pakalmahin ang nagwawalang tibok ng kanyang puso. Ilang sandali lang, bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Leonardo, may tuwalya na nakapulupot sa kanyang baywang habang pinupunasan ng isa pang tuwalya ang kanyang buhok. Nagkunwari si Althea na nag-aayos ng kumot. Hindi siya lumingon. Ngunit naramdaman niya ang pagtigil ni Leonardo sa paglalakad. Naramdaman niya ang mga mata nito sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon, isang pilit na ngiti ang idinikit sa kanyang mga labi. "Good morning," sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi ito ngumiti pabalik. Ang mga mata ni Leonardo ay naniningkit, tila may sinusuri. Dahan-dahan itong naglakad, hindi sa closet, kundi palabas ng silid. Huminto ito sa tapat mismo ng pinto ng kanyang opisina. Napigil ni Althea ang kanyang paghinga. Nakita ba siya? May naiwan ba siyang bakas? Lumingon si Leonardo pabalik sa kanya. Ang tingin nito ay malamig at matalim. Lumakad ito palapit sa kanya. Bawat hakbang ay mabigat at puno ng awtoridad. Huminto ito sa kanyang harapan. "Anong ginagawa mo dito sa labas ng opisina ko, Althea?" Tanong nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. Ang hangin sa pagitan nila ay tila nagyelo. Ang bawat tibok ng puso ni Althea ay isang malakas na dagundong sa kanyang pandinig. Ang tanong ni Leonardo ay hindi lang isang simpleng tanong. Ito ay isang akusasyon. Kailangan niyang sumagot. Mabilis at kapani-paniwala. Sa isang iglap, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ginamit niya ang kahinaan na lagi nitong ipinupukol sa kanya, ang kanyang pagiging maramdamin at ang kanyang pagbubuntis. Bigla siyang napahawak sa kanyang tiyan, isang bahagyang pagdaing ang kumawala sa kanyang mga labi. Bahagya siyang umarte na tila nahihilo. "Leo, nahihilo ako. Gusto ko lang sanang magtanong kung anong gusto mong almusal." Ang kanyang boses ay mahina, halos basag. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkalito at kaunting sakit, hindi kasinungalingan. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Leonardo. Ang matalim na pagdududa ay bahagyang lumambot, napalitan ng pamilyar na pagkainis. Para dito, siya ay isang abala lamang, isang mahinang babae na may mga kakaibang pangangailangan dahil sa pagbubuntis. "Kahit ano," sabi nito, ang boses ay iritado. "Sabihin mo na lang kay Manang at huwag ka nang tatayo-tayo dyan. Baka mapano pa yan." Itinuro nito ang kanyang tiyan. Hindi ang anak natin, kundi yan. Isang bagay, isang pag-aari. Tumalikod na ito at pumasok sa closet para magbihis. Nakahinga ng maluwag si Althea. Ang kanyang mga tuhod ay tila ng hina. Nakalusot siya. Sa ngayon. Ngunit alam niya, ang isang butil ng pagdududa ay naitanim na. At ang isang tulad ni Leonardo, hindi nito hahayaang lumago. Ang isang bagay na hindi niya kontrolado. Habang naghahanda ng almusal sa ibaba, isang bagong determinasyon ang nabuo sa loob ni Althea. Ang takot na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang malamig na kalinawan. Ang pagiging tahimik at sunod-sunuran. Ang pagiging anino. Iyon pala ang kanyang pinakamalakas na sandata. Hindi niya kailangang lumaban ng harapan. Kailangan niya lang maging mas matalino. Kung gusto ni Leonardo na maging perpektong asawa siya, ibibigay niya iyon. Isang perpektong maskara. Nang bumaba si Leonardo, nakahain na ang kanyang paboritong almusal, beef tapa, sinangag at itlog na pula. Nagtimpla rin siya ng kape. Sa paraang gusto nito. "Pinagluto kita," sabi ni Althea. Ang nangiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Tiningnan lang siya ni Leonardo, hindi umimik, at nagsimulang kumain. Para kay Althea,
Ang katahimikan na iyon ay isang maliit na tagumpay. Ang hinala nito ay pansamantalang natabunan ng kanyang pagkilos. Kinahapunan, nang umalis si Leonardo para sa isang mahalagang pulong, alam ni Althea na kailangan na niyang kumilos. Kailangan niya ng tulong. Ang mga code at impormasyon sa cellphone ni Marco ay walang silbi kung hindi niya maiintindihan. May isang tao lang siyang mapagkakatiwalaan, si David. Ang dati niyang kaibigan sa kolehiyo na ngayon ay isang magaling na IT expert. Gamit ang sarili niyang cellphone, nagpadala siya ng maikling text. Dave, kailangan ko ng tulong. Urgent. Pwede ba tayong magkita? Ang sagot ay mabilis. Thea? Oo naman. Saan? Nagkita sila sa isang mataong coffee shop sa BGC. Pinili ni Althea ang isang mesa sa pinakasulok. Ang bawat tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpapakaba sa kanya. Thea, anong nangyari sa'yo? Bungad ni David. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang tagal mong hindi nagparamdam. Dave, walang oras para magpaliwanag, sabi ni Althea. Ang boses ay halos pabulong. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang cellphone ni Marco at ang charger. Kailangan kong malaman lahat ng nasa loob nito. Mga deleted files, messages, lahat. Kaya mo ba? Tiningnan ni David ang lumang telepono. Pagkatapos ay tumingin sa nanginginig na mga kamay ni Althea. Teka, anong gulo ba ito? Basta, tulungan mo na lang ako. It's a matter of life and death. At please, Dave, walang dapat makaalam nito, kahit sino. Nakita ni David ang desperasyon sa mga mata ng kaibigan. Tumango ito. Sige, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Tatawagan kita kapag may nakuha na ako. Pag-alis ni David, nanatili pa si Althea ng ilang minuto. Habang umiinom ng kape, hindi niya maialis ang pakiramdam na may mga matang nakamasid sa kanya. Habang nagmamaneho pa uwi, ang pakiramdam na yon ay lalong lumakas. Sa kanyang rearview mirror, napansin niya ang isang itim na kotse na tila kanina pa sumusunod sa kanya. Lumiko siya sa isang hindi pamilyar na kalye. Lumiko rin ito. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Mga tao ba ito ni Leonardo? Sinusubaybayan na ba siya? Pinabilis niya ang takbo ng sasakyan at lumiko sa maraming eskinita hanggang sa mawala sa paningin niya ang itim na kotse. Pagdating niya sa mansyon, nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Ang bahay na dati niyang itinuturing na kulungan ay biglang naging isang kanlungan. Kinagabihan, habang nag-iisa sa silid, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Kinakabahang sinagot niya yon. Hello? Tia, boses iyon ni David. Pero kakaiba. Puno ng pag-aapura at takot. Dave, anong nangyari? May nakuha ka na ba? Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagsalita si David. Ang boses ay nanginginig. Thea, ang mga files na na-recover ko, hindi lang ito tungkol sa smuggling. Ano? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Althea. May mga pangalan dito. Bulong ni David. Mga pangalan ng matataas na opisyal. Ang tawag ay dumating habang si Leonardo ay nasa gitna ng isang pulong, isang numero mula sa isa sa kanyang mga tauhan sa intelligence. Magalang siyang nagpaalam at sinagot ang tawag sa labas ng conference room. Sir, sabi ng boses sa kabilang linya, may report po ako. Ano yon? Walang pasensyang tanong ni Leonardo. Ang subject, sir, si Ma'am Althea. Nagpunta po siya sa isang coffee shop sa BGC kaninang hapon. Meron po siyang kinausap na lalaki. Nanigas ang panga ni Leonardo. Anong hitsura? Mga kaedad lang po niya, sir. Mukhang ordinaryong professional. Ang naobserbahan po namin, may iniabot si ma'am na isang maliit na bagay sa lalaki bago po sila naghiwalay. Isang lumang modelo ng cellphone. Isang cellphone. Isang lumang cellphone. Ang isip ni Leonardo ay agad na nag-ugnay ng mga tuldok. Ang pag-uutos niyang itapon ang mga gamit ni Marco.
ang pagtanggi ni Althea, at ngayon, isang sikretong pakikipagtagpo para ipasa ang isang lumang cellphone. Understood, sabi ni Leonardo. Ang boses ay malamig at walang emosyon bago ibaba ang tawag. Ngunit sa loob niya, isang bulkan ng galit ang sumasabog. Hindi na siya bumalik sa pulong. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho ng mabilis. Hindi pa uwi, kundi patungo sa kondo ni Vanessa. Pagdating niya roon, hindi na niya hinintay ang mga malambing na salita. Sinusubaybayan ko siya, sabi niya. Ang bawat salita ay mabigat. Nakipagkita siya sa isang lalaki. May ibinigay siyang lumang cellphone. Umupo si Vanessa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkukunwaring gulat. Ngunit sa likod niyon ay isang kislap ng tagumpay. Sinabi ko na sa'yo, Leo, sabi niya. Ang boses ay puno ng awa. Ginagamit ka lang niya. Anong gagawin niya sa isang lumang cellphone? Tanong ni Leonardo na tila kinakausap ang sarili. Marahil, sabi ni Vanessa, dahan-dahang lumapit. Wala namang laman ang cellphone na yon. Marahil, iyon lang ang palabas. Ang kailangan niya ay isang eksperto na maglalagay ng mga pekeng ebidensya sa cellphone na yon. Mga pekeng text message, mga pekeng tawag, para palabasin na may itinatago ka, para palabasin na konektado ka sa pagkamatay ni Marco. Ang paliwanag ni Vanessa ay napakatalino. Ito ay tumama sa bawat hibla ng pagdududa at takot sa kanyang isipan. Siya ang biktima rito. Siya ang tinatraidor. Pinaplano nila ito, Leo. Pagpapatuloy ng babae, hinahaplos ang kanyang braso. Ang tatay niya, siya. Lahat sila. Gusto nilang sirain ka. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, muling tumunog ang telepono ni Leonardo. Muli, si General Ramos, nanginig ang kamay ni Leonardo sa galit. Sinagot niya ito. Cruz, sabi ng General, mas malamig pa kaysa dati. I'm still waiting for that explanation about the missing shipment. Ang paggamit ng salitang missing na may diin ay hindi isang simpleng pagtatanong. Ito ay isang banta. Nasa proseso na, sir. Sagot ni Leonardo, pinipilit na maging kalmado. Well, you better speed up that process. May mga nagtatanong na sa itaas. At ayokong madamay ang pangalan ko sa kapabayaan ng iba. Click. Ibinaba na naman nito ang tawag. Ibinato ni Leonardo ang kanyang cellphone sa pader. Nabiyak ang screen nito sa maraming piraso. Hayop siya! Sigaw niya. Tinatakot niya ako. Ginagamit niya ang posisyon niya para ipitin ako. Niyakap siya ni Vanessa. Tama na, mahal. Huwag mong hayaang talunin kanila. Kailangan mong unahan sila. Kailangan mong protektahan ang sarili mo. Isang malamig na determinasyon ang pumalit sa nag-aalab na galit sa puso ni Leonardo. Tama si Vanessa. Hindi siya pwedeng maging biktima. Siya ang koronel. Siya ang may kapangyarihan. Umuwi siya sa mansyon na may daladalang bagyo sa kanyang dibdib. Naabutan niya si Althea sa sala, nagbabasa ng libro. Ang payapang imahe nito ay lalong nagpagalit sa kanya. Saan ka galing kanina? Tanong niya. Ang boses ay hindi na nagtatago ng galit. Nag-angat ng tingin si Althea, tila nagulat. Dito lang sa bahay. Bakit? Huwag kang magsinungaling sa akin. Sigaw ni Leonardo, at sa unang pagkakataon, nakita ni Althea ang isang uri ng bagsik sa mga mata nito na hindi pa niya nakikita dati. Alam kong lumabas ka. Alam kong may kinausap ka. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Leo, kaibigan ko lang yon. Wala akong pakialam. Putol niya. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng lumabas ng bahay na ito nang walang pahintulot ko. Naiintindihan mo ba? Bawal kang makipag-usap kahit kanino para sa kaligtasan mo at ng bata. Wala kang karapatan, sagot ni Althea. Tumayo. Ang takot ay napalitan ng bahagyang katapangan. Hindi ako bilanggo. Sa pamamahay ko ako ang masusunod, giit ni Leonardo. Lagi ka namang wala. Kahit noong nasa Davao ka para sa conference mo,
na hindi ka man lang tumawag. Sigaw ni Althea pabalik, ang sama ng loob ay bumulwak. Biglang natahimik ang buong paligid. Napatigil si Leonardo. Ang galit sa kanyang muka ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas nakakatakot. Isang matinding pagtataka at isang malamig, kalkuladong hinala. Dahan-dahan siyang lumapit kay Althea. Paano mo nalaman? Bulong niya. Ang boses ay mapanganib na kalmado. Nasa Davao ako pumunta. At paano mo nalaman na isa yung conference? Hindi niya sinabi kay Althea ang eksaktong detalye ng biyahe na yon. Ang sinabi lang niya ay may opisyal na lakad siya. Ang salitang conference ay nakasulat lamang sa isang dokumento sa loob ng kanyang opisina. Isang dokumentong hindi nito dapat makita. Ang mukha ni Althea ay biglang namutla. Namutla si Althea. Ang kanyang isip ay mabilis na naghahanap ng isang palusot. Isang dahilan na sapat na para takpan ang kanyang pagkakamali. Nahuli siya. Ang isang salitang yon, conference, ang magiging katapusan niya. Ngunit ang takot ay may dalang kakaibang tapang. Ginamit niya ang alaala kung paano siya maliitin ni Leonardo. Narinig ko, mahina niyang sagot. Hindi nagpapahalata ng pagsisinungaling. Narinig kong kausap mo sa telepono ang isa sa mga staff mo bago ka umalis. Binabanggit mo ang tungkol sa isang conference. Nagdasal siya sa kanyang isipan na maniwala ito, na ang pagiging abala nito ay sapat na para hindi na maalala ang bawat detalye ng kanyang mga pag-uusap. Tinitigan siya ni Leonardo ng matagal. Ang bawat segundo ay tila isang pagsubok. Sinubukan ni Althea na salubungin ang tingin nito. Pinapakita ang inosenteng pagkalito sa kanyang muka. Sa wakas, tumalikod ito. Huwag ka nang makikialam sa mga usapan ko, sabi nito. Ang boses ay may diing nagbabanta. Hindi niya alam kung naniwala ba ito o hindi. Ngunit ang mahalaga, wala itong pruweba. Mula ngayon, ang tanging aatupagin mo lang ay ang magiging anak natin. Malinaw? Hindi na niya hinintay ang sagot ni Althea. Iniwan siya nitong nakatayo sa gitna ng sala. Ang puso ay kumakabog pa rin ng napakabilis. Ang mga sumunod na araw ay naging isang impyerno. Tinutuon ni Leonardo ang kanyang banta. Kinumpiska nito ang kanyang cellphone at laptop. Ang mga hardinero at katulong ay binigyan ng mahigpit na utos na huwag siyang kakausapin tungkol sa anumang bagay na hindi konektado sa gawaing bahay. May 2 bantay na laging nakaposte sa labas ng gate. Siya ay isang bilanggo sa sarili niyang pamamahay. Ang tanging nag-uugnay sa kanya sa labas ng mundo ay ang telebisyon, na puro mga balitang wala namang kabuluhan sa kanya. Ang kanyang koneksyon kay David ay naputol. Hindi niya alam kung ano na ang mga natuklasan nito. Hindi niya alam kung ligtas pa ba ito. Ang pag-asa na nagsimulang sumibol sa kanyang dibdib ay unti-unting namamatay, napapalitan ng pamilyar na desperasyon. Buntis, nag-iisa, at walang kapangyarihan. Ito na ba ang katapusan niya? Ang katapusan ng kanyang munting paglaban? Isang hapon, habang nakadungaw siya sa bintana ng kanyang silid, pumasok si Manang, ang kanilang matandang kasambahay. May dala itong isang malaking bouquet ng puting rosas. Para po sa inyo, ma'am, sabi nito. Inilapag ang mga bulaklak sa isang mesa. Kanino galing? Nagtatakang tanong ni Althea. Hindi si Leonardo, ang tipo ng lalaking nagbibigay ng bulaklak. Wala pong pangalan, ma'am. Pinababa lang po sa gate. Nang makaalis na si Manang, nilapitan ni Althea ang mga bulaklak. Ang bango niyon ay tila isang paalala ng buhay sa labas ng mga pader na ito. Habang inaayos niya ang mga rosas sa florera, may napansin siyang isang maliit at manipis na kahon na nakatago sa gitna ng mga bulaklak, binalot sa itim na papel. Napakabilis ng tibok ng kanyang puso. Maingat niyang kinuha ang kahon at siniguradong nakalak ang pinto ng kanyang silid. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya iyon. Sa loob, nakalagay ang isang itim, payat na cellphone. Isang uri na hindi pamilyar sa kanya.
Sa ilalim nito ay isang maliit at nakatuping papel. Binuksan niya ang papel. Nakasulat dito, sa isang pamilyar ngunit matagal na niyang hindi nakikitang sulat kamay, ang ilang salita. Alam ko ang ginagawa mo. Alam din ito ng iyong ama. Mag-ingat ka. Esteban Ramos, ang kanyang ama. Napahawak si Althea sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan sa harap ni Leonardo ay biglang bumuhos. Pero hindi ito mga luha ng kalungkutan o pagkatalo. Ito ay mga luha ng gulat, ng pagkalito, at ng isang maliit. Nanginginig na sinag ng pag-asa. Ang kanyang ama. Ang istrikto at malayo niyang ama. Ang general na palagi lang niyang nakikita bilang isang figura ng awtoridad, hindi bilang isang tatay. Alam nito. Alam nito ang lahat. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tiningnan ang cellphone. Pinindot niya ang power button. Bumukas ito agad. Walang password. Walang lock screen. Simple lang ang itsura ng interface. May iilang app lang na naka-install. Isa na roon ay isang secure messaging app. Ginamit niya ang cellphone para kunan ng litrato ang sulat kamay ng kanyang ama. Pagkatapos, binuksan niya ang messaging app. May isang contact lang na nakasave. David, kinakabahang nag-type siya ng mensahe. Dave, ako to, si Thea, ligtas ka lang ba? Ilang minuto siyang naghintay. Ang bawat segundo ay tila isang kawalang hanggan. Pagkatapos, nag-reply ito. Thea, Diyos ko, akala ko kung napano ka na. Oo, ligtas ako. Nagtago ako pagkatapos kong matanggap ang isang anonymous tip na may naghahanap daw sa akin. Paano ka nakakuha ng cellphone? Nag-type pabalik si Althea. Mahabang kwento. Ang mahalaga, kailangan kong malaman. Ano pa ang nakita mo? Thea, mas malalim to kaysa inaakala natin. May mga bank transfer records, mga offshore accounts, milyon-milyong piso, at ang mga pangalan. Hindi lang mga opisyal sa militar, may mga politiko, mga kilalang negosyante. Ang bawat salita ni David ay nagdagdag ng bigat sa kanyang dibdib. Ang kasalanan ni Leonardo ay hindi lang simpleng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ito ay isang malawak na network ng korupsyon. At si Marco, ang kanyang pinsan, ay napatay dahil nalaman nito ang lahat. I-send mo sa akin ang lahat, type ni Althea. Bawat file, bawat pangalan, bawat numero. I-save mo sa isang secure na email na gagawin ko ngayon. Pagkatapos, sirain mo ang lahat ng kopya mo. Kalimutan mong nag-usap tayo para sa kaligtasan mo. Gagawin ko, Thea. Mag-iingat ka. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, huminga ng malalim si Althea. Hindi na siya nag-iisa. May kakampi siya. Isang kaibigan sa labas at isang hindi inaasahang anino sa likod niya. Ngunit ang katotohanan ito ay nagdala rin ng bagong takot. Ang laban na ito ay mas malaki at mas mapanganib kaysa sa kanyang inakala. Habang iniisip niya ang kanyang susunod na hakbang, biglang umilaw ang screen ng bagong cellphone. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakasave. Hindi mula kay David. Binuksan niya ito. Maikli lang ang nakasulat. Paparating na ang bagyo. Manatili kang matatag. Walang pangalan. Ngunit hindi na niya kailangang hulaan. Alam niya kung kanino galing ang mensahe. Galing iyon sa general. Galing iyon sa kanyang ama. Ang babala ay malinaw. Ang lahat ay patungo sa isang malaking komprontasyon. At siya, si Althea, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Nang bumalik si Leonardo sa kondo ni Vanessa, hindi na siya ang koronel na puno ng kontrol at awtoridad. Isa siyang hayop na nakulong sa hawla, naghahanap ng malalabasan. Ang bawat salita ng kanyang biyenan sa telepono ay parang mga bakal na humihigpit sa kanyang leeg. Ang bawat kilos ni Althea ay parang isang patalim na unti-unting itinatatusok sa kanyang likod. Isang malutong na tunog, ang umalingaw-ngaw,
Nang ibato niya ang kanyang baso sa pader, ang mamahaling alak ay dumaloy pababa, parang dugo. Hindi ako papayag, sigaw niya sa kawalan. Hindi ako papayag na sirain nila ako. Ako ang naghirap para marating to. Hindi nila pwedeng basta na lang bawiin. Lumapit si Vanessa, hindi natatakot sa kanyang galit. Sa halip, ang mga mata nito ay nag-aalab sa isang kakaibang tuwa. Dahan-dahan nitong pinulot ang isang piraso ng basag na salamin. Alam ko mahal, sabi niya, ang boses ay malambot na parang seda. At hindi natin sila hahayaang manalo. Niyakap niya si Leonardo mula sa likod. Ipinapatong ang kanyang baba sa balikat nito. Pero hindi mo sila matatalo sa galit, Leo. Kailangan mong gamitin ang utak mo. Kailangan mong unahan sila sa sarili nilang laro. Humarap si Leonardo sa kanya. Ang mga mata ay nagbabaga pa rin. Paano? Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Vanessa. Isang ngiti na kasing talim ng basag na salamin na hawak niya kanina. Sinisiraan ka nila gamit ang pamilya mo. Bulong niya. Kaya gagamitin mo rin ang pamilya mo para sirain sila. Inilapit niya ang kanyang bibig sa tainga ni Leonardo. Ang kanyang mga salita ay parang lason na dahan-dahang ipinapatak. Ikaw ang biktima rito, Leo. Isang tapat na asawa na niloko. Isang ama na pinagdududahan kung sa kanya nga ba ang dinadalang anak ng kanyang asawa. Isang sundalong sinisubukang pabagsakin ng sarili niyang biyenan gamit ang anak nito. Tumingin si Leonardo kay Vanessa. Ang galit sa kanyang mga mata ay unti-unting napapalitan ng interes. Magpatawag ka ng isang press conference. Pagpapatuloy ni Vanessa. Ilabas mo ang lahat. Sabihin mo sa buong mundo ang pagtataksil na ginawa sa'yo. Ikaw ang unang magsalita. Ikaw ang kokontrol sa kwento. Sa mata ng publiko, ikaw ang magiging kaawa-awa. At ang general, ang tinitingala nilang si Esteban Ramos, magmumukha siyang isang desperadong ama na gumagamit ng maruming paraan para protektahan ang makasalanan niyang anak. Ang plano ay napakabagsik, napakatalino, at napaka-epektibo. Ito ay isang atake, hindi lang kay Althea, kundi sa pinakamahalagang bagay para sa isang Ramos, ang kanilang pangalan at karangalan. Isang malamig na determinasyon ang pumalit sa nagwawalang galit sa puso ni Leonardo. Ito na ang kanyang kontra-atake. Kinuha niya ang kanyang bagong cellphone at hinanap ang numero ng isang kilalang mamamahayag na may utang na loob sa kanya. Romy, sabi niya nang sagutin ang tawag, kailangan kita. Magpatawag ka ng isang press con. Bukas na bukas. Kailangan kong maglabas ng isang personal na pahayag. Oo, tungkol sa pamilya ko. Pamilya? Siguraduhin mong nandoon ang lahat ng malalaking network. Gusto ko ng isang pambansang iskandalo. Pagkatapos ng tawag, naramdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, naramdaman niyang siya na ulit ang may kontrol. Umuwi siya sa mansyon nang gabing iyon na may kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Nadatnan niya si Althea na natutulog sa kanilang kama. Ang payapang mukha nito, ang dahan-dahang pagtaas-baba ng dibdib nito, ang bilugang tiyan na naglalaman ng isang buhay. Wala sa mga ito ang nakapagbigay ng kahit katiting na awa sa kanya. Tiningnan niya ito hindi bilang kanyang asawa. Tiningnan niya ito bilang isang kaaway, isang balakid, isang ahas na pinatuloy niya sa kanyang buhay. Ang nararamdaman niya ay hindi na galit, kundi pandidiri at isang malamig, matigas na pagpapasya. Kinabukasan, bago siya umalis para sa press conference, muli siyang dumaan sa kondo ni Vanessa. Ang babae ay nakangiting naghihintay sa kanya. May hawak na isang brown envelope. Ano to? Tanong ni Leonardo. Ang huling pako sa kanilang kabaong. Sabi ni Vanessa, iniaabot ang envelope. Binuksan ito ni Leonardo. Sa loob,
Nakalagay ang isang laboratory report, isang resulta ng DNA test, probability of paternity, 0 Vujiva. Tumingin siya kay Vanessa. Nagtataka. Ngumiti lang ito. Huwag ka nang magtanong kung paano ko nakuha yan. Ang mahalaga, may pruweba ka na. Hinawakan ni Vanessa ang kanyang pisngi. Ang mga kuko nito ay bahagyang bumaon sa kanyang balat. Ito ang magiging bala mo, mahal ko. Ang katibayan na niloko ka niya. Ang kanda. Isang matinding kirot sa kanyang puson ang gumising kay Althea mula sa magulo niyang pagkakatulog. Bigla siyang napaupo, ang hininga ay habol. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Ang sakit ay dumating na naman. Mas matindi. Parang isang bakal na kamay na humihigpit sa kanyang kaloob-looban. Napatingin siya sa orasang digital sa tabi ng kama. 3:00 pa lang ng madaling araw. Masyado pang maaga. Halos 2 buwan pa bago ang kanyang due date. Hindi pa. Hindi pa pwede. Bulong niya sa sarili. Sinusubukang pakalmahin ang nagwawalang tibok ng kanyang puso. Sinubukan niyang huminga ng malalim, gaya ng itinuro sa kanya sa Lamas class na mag-isa lang niyang pinuntahan. Ngunit ang sakit ay bumalik. Mas matagal at mas malakas. At kasabay niyon, naramdaman niya ang isang mainit na likidong dumaloy sa kanyang mga binti. Pumutok na ang kanyang panubigan. Ang kaba ay napalitan ng purong takot. Kailangan niya ng tulong. Tiningnan niya ang kabilang parte ng kama. Walang tao. Malamig. Halatang hindi dito natulog si Leonardo. Gamit ang natitirang lakas, dahan-dahan siyang bumangon. Bawat galaw ay nagdudulot ng panibagong bugso ng sakit. Nakahawak sa dingding, naglakad siya palabas ng silid. Leo? Tawag niya. Ang boses ay nanginginig. Leonardo! Walang sumasagot. Ang buong mansyon ay nababalot sa isang nakabibinging katahimikan. Nakita niya ang kanyang lumang cellphone na nakapatong sa isang mesa sa pasilyo, ang teleponong kinumpiska ni Leonardo. Walang pakialam kung mahuli man siya, kinuha niya iyon at sinubukang tawagan ng asawa. Diretso sa voicemail. Leo, please. Humihikbing sabi niya sa kawalan. Ang baby. Lalabas na yata. Tinawagan niya ulit. Voicemail at ulit. Voicemail. Sa bawat pagring na walang sumasagot, isang piraso ng kanyang natitirang pag-asa ang nadudurog. Kahit sa ganitong sitwasyon, wala pa rin itong pakialam. Biglang lumabas mula sa kanyang silid si Manang, ang matandang kasambahay na nagising sa kanyang mga sigaw. Nang makita nito ang kalagayan ni Althea, ang basang bestida at ang mukha nitong namimilipit sa sakit, nanlaki ang mga mata nito sa takot. Diyos ko, ma'am. Manang, tulong. Ospital. Hirap na sabi ni Althea. Mabilis na kumilos si Manang. Inalalayan siya nito, pababa ng hagdan, habang ang isa naman sa mga katulong ay nagmamadaling tumawag ng ambulansya. Ang biyahe papuntang ospital ay malabo sa alaala ni Althea. Ang tanging nararamdaman niya ay ang paulit-ulit na sakit at ang malamig na takot para sa kanyang anak. Pinili nilang dalhin siya sa pinakamalapit na ospital, isang pampublikong paggamutan na simple lang, malayo sa mamahaling pribadong ospital kung saan dapat sana siyang manganganak. Habang isinasakay siya sa isang stretcher at tinutulak sa maingay at magulong pasilyo ng emergency room, napatingin siya sa isang telebisyon na nakamount sa pader. Pinapalabas doon ang isang morning news program at nandoon ang mukha ng kanyang asawa, nakatayo sa isang podium na napapaligiran ng mga mikropono. Sa likod niya ay isang malaking tarpaulin na may nakasulat na Press Conference of Colonel Leonardo Cruz. Anong ginagawa niya doon? Pakihinaan po ng konti, sabi ng isang pasyente sa nurse. May press con daw si Coronel Cruz. Tila bumagal ang lahat sa paligid ni Althea. Ang mga sigaw ng ibang pasyente, ang pag-iyak ng mga sanggol, ang pagmamadali ng mga doktor. Lahat ay nawala.
Ang tanging naririnig niya ay ang boses ni Leonardo mula sa telebisyon. Kaya po ako narito ngayon sa inyong harapan ay para linawin ang mga bagay-bagay at ilahad ang katotohanan. Gaano man ito kasakit, sabi ni Leonardo. Ang mukha ay puno ng pekeng kalungkutan. Isang matinding kirot ang muling sumalakay kay Althea, ngunit pinilit niyang manatiling mulat. Ang aking asawa, si Althea Ramos Cruz, na aking pinagkatiwalaan at minahal, ay matagal na po pala akong niloloko. Napahawak si Althea sa kanyang tiyan. Hindi. Sa telebisyon, itinaas ni Leonardo ang isang papel, ang pekeng DNA result, at ang pinakamasakit sa lahat, ang batang dinadala niya ngayon, ay hindi po sa akin. Ang mga salitang yon ay tumama kay Althea ng mas malakas kaysa sa anumang sakit na nararamdaman ng kanyang katawan. Ang buong mundo niya ay gumuho. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang huling nakita niya bago siya lamunin ng kadiliman ay ang mukha ng doktor na nakadungaw sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Mrs., bumababa ang heart rate ng baby. Kailangan nating mag-emergency CS. Nasa panganib ang buhay ninyo ng baby. Sa loob ng isang grand ballroom ng isang mamahaling hotel, ang hangin ay puno ng kuryente. Ang bawat kamera ay nakatutok kay Coronel Leonardo Cruz. Ang bawat recorder ay sumasagap sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Nagtagumpay siya. Nakuha niya ang atensyon ng buong bansa. Ang papel na ito, sabi niya, iwinawagayway ang pekeng resulta ng DNA, ay ang patunay ng isang napakasakit na katotohanan. Ako ay biktima ng isang panloloko. Isang panlolokong hindi ko inaasahan na magmumula pa sa aking sariling asawa. Ang mga reporter ay nagkakagulo. Ang flash ng mga kamera ay walang tigil. Gumanap si Leonardo bilang isang biktimang kaawa-awa. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng malalim na sakit. Napakahusay niyang artista. Ang aking biyenan, si General Esteban Ramos, sa halip na tulungan akong malaman ang katotohanan, ay ginamit pa ang kanyang kapangyarihan para pagtakpan ang kasalanan ng kanyang anak. Ginamit niya ang kanyang posisyon para takutin ako, para ipitin ako. Ito na ang kanyang huling alas. Ang pag-atake sa kredibilidad ng general. Sa isip niya, mananalo na siya. Sisirain niya ang 2 Ramos sa isang iglap. Ang mga tao ay kakampi sa kanya, ang sundalong inapi. Ngunit sa gitna ng kanyang talumpati, biglang bumukas ng malakas ang mga pinto sa likod ng ballroom. Ang lahat ng atensyon ay napunta roon. Ang ingay ng mga reporter ay unti-unting humina. Pumasok si General Esteban Ramos. Hindi siya nag-iisa. Nakasunod sa kanya ang isang grupo ng mga matataas na opisyal at isang pulutong ng mga sundalong armado ng military police. Ang kanilang mga bota ay lumilikha ng isang mabigat at ritmikong tunog sa makintab na sahig. Bawat hakbang ay isang babala. Ang mukha ng general ay parang isang maskarang gawa sa bato, walang emosyon. Tanging ang mga mata nito ang nag-aalab sa isang malamig na galit. Natigilan si Leonardo sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salita ay biglang naglaho sa kanyang isipan. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Anong ibig sabihin nito? Tanong ng isang reporter. Hindi sila pinansin ng general. Naglakad siya ng diretso patungo sa entablado. Ang mga sundalo ay mabilis na gumawa ng isang linya. Humaharang sa pagitan ng entablado at ng mga miyembro ng media. General Ramos, ano ang ginagawa ninyo sa press conference ko? Nagawa pang itanong ni Leonardo. Sinusubukang ibalik ang kanyang kumpiyansa, ngunit ang boses niya ay nanginginig. Huminto ang general sa harap mismo niya. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang basura. Hindi na ito ang iyong press conference, Cruz, sabi ng general. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang magpayanig ng buong silid.
Ito ay isang opisyal na operasyon ng militar. Naglabas ang general ng isang nakatuping papel mula sa kanyang bulsa. Coronel Leonardo Cruz, deklara niya sa isang malakas at malinaw na boses na narinig ng lahat. Sa bisa ng isang warrant of arrest na inilabas ng Armed Forces of the Philippines, ikaw ay inaaresto sa salang plunder, sedition, at sa iyong pagkakasangkot sa pagkamatay ni First Lieutenant Marco Reyes. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang maririnig mula sa mga reporter. Hindi totoo yan, gawa-gawa niyo lang yan. Sigaw ni Leonardo. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho. Ginigipit niyo ako. Talaga ba? Sabi ng general, sabay senya sa isa sa kanyang mga tauhan. Sa malaking screen sa likod ng entablado, kung saan kanina lang ay nakalagay ang pangalan ni Leonardo, biglang lumitaw ang isang email. Isang email mula kay Leonardo patungo sa isang offshore bank. Kasunod niyon, isang bank statement na nagpapakita ng milyon-milyong dolyar. Pagkatapos, isang litrato. Isang litratong kuha mula sa isang CCTV kung saan si Leonardo ay may kausap na isang kilalang smuggler. At pagkatapos, mga kopya ng mga dokumento at delivery receipt na may pirma niya. Ang mga mismong dokumento na kinunan ng litrato ni Althea. Ang lahat ng ebidensyang ito, pagpapatuloy ng general, ay nakalap sa loob ng maraming buwan ng masusing investigasyon ng Internal Affairs. At ang huling piraso ng ebidensya, ang nagpatibay sa lahat ng ito, ay galing mismo sa loob ng iyong pamamahay. Noon lang napagtanto ni Leonardo ang lahat. Si Althea, hindi siya espiya ng kanyang ama. Siya mismo ang investigador, ang tahimik na babaeng minaliit niya, ang aninong hindi niya pinansin. Siya ang naghukay ng kanyang sariling libingan. 2 sundalo ng MP ang umakyat sa entablado at marahas na pinusasan ang kanyang mga kamay sa likod. Ang kahihiyan sa harap ng mga kamera ay mas matindi pa kaysa sa malamig na bakal sa kanyang mga pulso. Habang hinihila siya pababa, napadaan siya sa harap ng general. Ang anak ko, sabi ni Esteban Ramos, ang boses ay sapat lang para marinig nilang dalawa, ay kasalukuyang nasa ospital, nag-agaw buhay dahil sa stress na idinulot mo. Kung may mangyaring masama sa kanya o sa apo ko, sisiguraduhin kong hindi ka na makakakita ng sikat ng araw. Sa isang malamig at puting silid sa ospital, dahan-dahang iminulat ni Althea ang kanyang mga mata. Malabo ang kanyang paningin. Ang tanging nararamdaman niya ay ang sakit sa kanyang tiyan mula sa operasyon at isang nakakabinging kahungkagan. Ang kanyang anak, ang kanyang baby. Isang nurse ang lumapit sa kanya, nakangiti. Gising na po kayo, ma'am. Congratulations po. It's a healthy baby boy. Isang hikbi ng pasasalamat at ginhawa ang kumawala kay Althea. Maya-maya pa, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok ang kanyang ama. Si General Esteban Ramos, bihis pa rin sa kanyang uniforme. Sa mukha nito ay bakas ang pagod. Ngunit ang mga mata nito ay may kakaibang lambot na ngayon lang niya nakita. Lumapit ito sa tabi ng kanyang kama. Ang tingin nito ay napunta sa isang maliit na incubator sa gilid kung saan mahimbing na natutulog ang isang munting sanggol. Dahan-dahan nitong inilapat ang kanyang kamay sa salamin ng incubator. Pagkatapos, tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ng general ay puno ng isang emosyong hindi niya kailanman inasahan. Paghanga. Tapos na ang laban, anak. Sabi nito, ang boses ay puno ng pagmamalaki. Nanalo ka. Lumipas ang 2 linggo. Ang iskandalong kinasangkutan ni Coronel Leonardo Cruz ay nasa lahat pa rin ng balita. Ang kanyang pagbagsak ay naging mabilis at brutal. Ang bawat kasinungalingan, bawat krimen ay inilantad para makita ng buong bansa. Ang mga opisyal at politiko na kasabwat niya ay isa-isa ring bumagsak na parang isang hanay ng mga domino. Si Vanessa ay naglahong parang bula. Ang huling balita ay nakatakas ito paalis ng bansa
gamit ang isang pekeng pasaporte. Dala ang milyon-milyong pisong ninakaw mula kay Leonardo. Ngunit alam ni Althea na ang buhay ng isang takas ay hindi isang buhay ng kalayaan, kundi isang habambuhay na pagtatago sa anino ng takot. Mula sa kanyang silid sa ospital, tahimik na pinanood ni Althea ang lahat ng ito sa telebisyon. Wala siyang naramdamang tuwa o paghihiganti. Tanging isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Nang araw na pwede na siyang lumabas, ang kanyang ama ang sumundo sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi sila sakay ng isang itim at detint na sasakyan ng militar, kundi isang simpleng pribadong kotse. Ang kanyang ama mismo ang nagmamaneho. Sa tabi niya sa passenger seat ay ang kanyang anak, mahimbing na natutulog sa isang car seat. Habang binabaybay nila ang daan, binasag ng kanyang ama ang katahimikan. "Maari kang bumalik sa mansyon," sabi nito, hindi nakatingin sa kanya. "Sa'yo iyon, sa inyo ng anak mo. Bahagi iyon ng kasunduan bago kayo ikasal." Umiling si Althea. "Hindi po, Tay. Ayoko nang bumalik doon. Wala akong dadalhin mula sa bahay na yon. Wala akong kukunin mula sa kanya." Tumingin sa kanya ang general. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. "Isang pambihirang pagkakataon. Alam kong yan ang sasabihin mo." Bing huminto sila sa harap ng isang maliit, ngunit maaliwalas na bahay sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City. Mayroon itong maliit na hardin sa harapan, puno ng mga bulaklak. "Ano po ito?" tanong ni Althea. "Isang kaibigan ko ang may-ari. Hindi na niya ginagamit," sagot ng kanyang ama. "Maaari kayong manatili rito hanggat gusto ninyo. Isang bagong simula." Ilang araw matapos silang makalipat, dinalaw sila ng general. Hindi na ito naka-uniforme, kundi nakasimpleng polo shirt lang. Sa unang pagkakataon, nakita ni Althea ang kanyang ama hindi bilang isang general, kundi bilang isang lolo. Dahan-dahan itong binuhat ang kanyang apo, isang kakaibang ngiti ng pagmamahal ang nakaukit sa kanyang karaniwang seryosong mukha. "Minaliit kita, Althea," pag-amin nito, habang nakatingin sa sanggol. "Palagi kong iniisip na kailangan kitang protektahan, na mahina ka. Pero ipinakita mo sa akin na ang lakas ay may iba't ibang anyo. Ang iyong ina, magiging proud siya sa'yo." Iyon ang mga salitang matagal nang hinintay ni Althea na marinig. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa paghilom. "Salamat po, Tay," sabi niya. "Salamat sa pagtitiwala." Nang gabing iyon, habang pinapatulog niya ang kanyang anak sa kuna, tinitigan niya ang munting anghel sa kanyang harapan. Ang mga maliliit na kamay, ang payapang paghinga. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang perpektong nilalang ang dumating sa kanyang buhay. Ang kanyang anak, ang kanyang naging lakas. At ngayon, siya naman ang magiging lakas nito. Inayos niya ang kumot ng sanggol. Ang mundo sa labas ay puno pa rin ng ingay tungkol sa kanyang dating asawa. Ngunit sa loob ng maliit na bahay na ito, ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng dalawang puso at ang pangako ng isang bagong umaga. Hindi na siya ang anino sa salamin. Siya na ngayon ang liwanag para sa kanyang anak. Dahan-dahan siyang yumuko at hinalikan ang noo nito. "Ang pangalan mo ay magiging Marco." Bulong niya. Ang boses ay puno ng pagmamahal at pag-asa. "Dahil ipinagpatuloy mo ang katapangan niya at sisimulan mo ang bagong kabanata ng buhay natin,